Una sa lahat, nakita natin na grabe talaga yung pagkasinungaling ni Pacifico Discaya. So, nawasak yung buong affidavit niya kahapon sa Senado. Nakita natin na talagang immediately in the morning, sinabi niya mismo na hindi niya nakaharap si Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Yun yung unang mahalagang bahagi. Pangalawa, walang naniniwalang kongresista na walang sangkot na senador. Ibig sabihin, selective yung pong listahan dun sa pong affidavit na yun. So, paano maniniwala yung mga kababayan natin dun sa laman po ng affidavit na yun sa Senado? Pangatlo, yung pong sinasabi niyang ledger ng mga binibigyan ng pera. Nagsimula lang daw po ng 2022 onwards. At yan lang daw po yung listahan ng mga kongresista at mga DPWH na mga opisyal, no, na binibigyan daw po niya ng pera. Pero malinaw po na pinakita ng mga kongresista ngayong araw na ito na ang totoo sa loob po ng tatlong gobyerno, gobyerno Aquino, gobyerno Duterte, gobyerno Marcos, tuloy-tuloy naman po yung paglaki ng kanila pong negosyo. Nakita po natin yung financial statements ng mga Discaya. No? Talaga pong I think 94 billion in revenue, more or less 10 to 15 billion in net income. Pero ang sinasabi ho nila, yung kanila pong modus ng pagbibigay ng pera sa mga politiko, mga kongresista, nagsimula lang daw po ng 2022 onwards. Wala pong naniniwala doon kasi nungalingan po. Ang palusot ho nila kanina, kasi daw meron pong 3-strike rule na in-implement daw po ng 2022 onwards. Pero ano po sinabi ng Department of Public Works and Highways? Ang department order daw po ay nakabatay sa procurement law na 2003 pa ipinapatupad. Yung binabanggit niya pong department order na 2022 lang daw po in-issue, ang sabi po ng DPWH, 2015 daw po ito in-issue. So ibig sabihin, 1 year before 2016, na inamin po mismo ni Sara Discaya sa Senate hearing na talaga hong tumodo ang kanilang flood control projects noong pong panahon ng 2016 onward. So basically, nakita ho ng bayan kung gaano kasinungaling si Pacifico Discaya, pero nakita din ho natin kung paano ho nawasak yung affidavit at testimonya ni Curly Discaya sa Senado po kahapon. Yun yung una. Pangalawa, syempre mabigat ho talaga yung mga paratang laban ho sa dalawang senador. Sa usapin po ng bigayan din po ng pondo, ibibigay ho natin sa kanila. Siyempre, yung kanila pong karapatang sumagot and hopefully makita ho natin yung dulo dito pong buong usapin po na ito. At mahalaga na maging mapagbantay pa rin po yung mga taong bayan. Ito po yung inaasahan natin na talaga pong pagkaho nakumbinsi ho natin yung pong mga opisyal ng DPWH, mga kontratista na magsalita. Darating ho tayo sa katotohanan, darating ho tayo sa mga malalaking isda.